Yo, what's up mga kurikang, magandang gabi po. Ito na po ang domestic helper sa South Korea. Mag-uumpisa na po. Sad news, maraming downs po itong domestic helper na ito. Maraming hindi maganda. Maganda, magkakaroon ng domestic helper dito. Pero pilot episode pa lang naman po ito, kaya masasabi kong hindi pa maganda. Pero pag naging successful po ito at magtuloy-tuloy, napakaganda po ng programa na ito para sa mga kababayan natin. Kukuha po ang South Korea ng 100 lang muna. 100 lang. Kumbaga, 100 lang yung mga unang papupuntahin dito. Pilot episode pa lang naman po. Pilot program. Kumbaga, pioneer. Sila yung unang magiging domestic worker, domestic helper dito sa Seoul. Sa Seoul po sila lahat mapupunta. 100 katao. Last year, ang balita po hahati-hatiin sa iba't ibang bansa. Ngayon po sa Pilipinas lang po ito mapupunta. Dapat last year pa po ito or itong March dapat may nakapasok na. Kung hindi dahil sa seasonal farm worker na maraming na dito minaltrato, pandaraya sa sahod, pinahold ng Pilipinas ang nagkaroon ng moratorium, kaya pati po ang domestic helper na hold po. 100 lang po ang kukunin, 6 months ang kontrata, pero wag pong mag-alala kung 6 months lang ang unang kontrata. Kung maging successful po ito, dire-diretso po ito. Kasi ang magiging visa po nila is E9 visa. Ang E9 visa po is kagaya ng visa namin mga factory worker. 3 years ang kontrata. Plus another extension ng 1 year and 10 months. Kung magustuhan ka ulit ng employer mo, another 3 years kontrata at 1 year and 10 months. Ganun po, almost 9 years po. 9 years mahigit ang kontrata ng E9 visa. Pero 3 years lang sa umpisa. Nire-renew na lang po ng nire-renew. Government from Korean Times po itong balita na ito. Government plans to develop 6 months pilot program into full-scale project. Korea will receive 100 domestic helper from the Philippines at the end of July. For the pilot program to test the import of foreign care workers. They are expected to begin working in Seoul sa August or earlier, mas maaga pa sa August. After necessary education training according to the Ministry of Employment and Labor, MOEL. Last Thursday ng Webes po ito. Ngayon pong Webes po ito. The Ministry drew plans for the pilot program last year pa po. Demand has been increasing for domestic worker who can offer child care and other house work. Ibig sabihin, mag-aalaga ng bata, pati trabaho na rin sa loob ng bahay. Kukunti lang kasi po ang tao dito sa South Korea. Nababawasan po sila na nababawasan. Hindi po siya nababawasan, hindi po dumadami ang population nila dito. Kaya naplano ng government na magkaroon ng ganitong programa para magkaroon naman ng happy time yung mag-asawa. Isa po yan sa mga dahilan para maggumawa daw ng maraming anak. The 100 workers will be given non-professional employment visa, E9 visa, will provide service under 6-month pilot program in the capital city where Mayor Sehun has strongly advocate for the introduction of the care labor. Yung chismis dati parang ayaw patupad sa Seoul nito ng patas ang sahod. Mamaya malalaman niyo yung sahod. Tapos ito na nga yung sinasabi ko kanina. The government had originally planned to implement the pilot program last year. 2023 pa po itong gusto nilang maumpisahan.
as part of board measure to address the country's demographic crisis stemming from declining birth rates. Yun nga, kukonti. Hindi naman, wag naman sanang anakan yung mga Pinay natin ha. Gawing anakan ng mga gawing kabit ng mga Koreano, wag naman sana. But the plan was pushed back as negotiation with the Philippine government on the details took longer. Ayun na nga, dahil sa moratorium. Nadamay po ang domestic helper. Dahil dyan. Tapos, the hiring process will begin this month. Ngayon pong buwan na ito should be, ito na masakit, 24 years old or older. Wala pa pong limit kung ilang taon. Pero ang E9 visa po is 38 years old pababa. And will be evaluated for their language skill and health. Language skill. Ang Koreans po, kukunti lang po sa kanila ang marunong mag-English. May Korean language test po ito. Ang chismis, may nakausap na po ako Hindi po ito talaga masasabing chismis. May mga selected applicants na po ito. Ang nag-conduct noon dati is HRD kay Korea dyan sa Pilipinas. May nag-comment na dati. Isa po ako, sir. Ma'am, kung mapapanood mo ito, comment ka po dyan. Nag-comment siya dati sa akin. Isa po ako sa mga aplikante na nito. May mga aplikante na may mga selected applicants na po itong 100 na ito. Language skill and health. They will also be subjected to criminal background checks and drug tests. Drug test po dito mahigpit. It may take some 3 months, 100 successful candidates to enter Korea. The ministry is considering offering dormitory for three workers, for these workers in cooperation with Seoul. Hindi pa tira. Hindi kayo patitirahin doon sa bahay ng employer ninyo. Pagsasama-samahin yung 100 katao, dormitory, it will not be easy for them to look for a place to live here. So we are thinking about offering them accommodation in which they can live together. A ministry official said. Uy, maganda yun, magsasama-sama. The city government budget could be used to manage the accommodation to room and board would be charged. May bayad pala. Minimum wage po dito is 9,860,000 won. Same sa factory worker. Hindi ko nababasahin lahat. Pwedeng full-time, pwedeng part-time. Ang part-time lang po, may nakasabi dyan, part-time, 1 million lang ang sasahurin. Mga 4 hours lang ang pasok. Meron naman kung magpo-full-time ng 8 hours, aabot ng 2 million na sahod. Medyo, hindi pa po ang DMW po ang maglalabas. Ito po isa balita pala pero ang DMW po ang magpapatupad lahat ng proseso, mangyayari, yung qualification, age. Pero alam ko, may nakuha na po itong tao. Sa mga mag-a-apply po ng domestic helper, wag po muna kayo mag-aaral dyan sa mga Korean language school dyan na nag-aalok ng domestic Korean language para sa domestic helper. Wag po muna. Wag po muna. Hintayin nyo muna matapos yung pilot program na itong 6 months. Tsaka kayo mag-aral ng Korean language. Ang gawin yung Korean language na pag-aaral is self-study. Wag muna kayong papasok sa mga Korean language school. Yung mga nag-aalok dyan na nagbabahay-bahay, nagpo-post sa Facebook, scam po yan. DMW or Department of Migrant Workers lang po kayo mag-a-apply. As of now, wala pang post ang DMW
ang government natin, balita pa lang po ito sa South Korea, maghintay po sa full official ng DMW. Pero may nag-leak na po nung nakaraan sa live ng taga DMW. Kalimutan ko lang yung pangalan niya. Good luck and God bless ang domestic helper po dito sa South Korea. Abang lagi sa Kurigong TV. Naglabas na rin po ako ng video sa caregiver. Pakipanood na rin din po. Tapos, kung magdedire-diretso daw po itong programa at ayaw mo na mag-domestic helper dahil mababa ang sahod, pwede kang lumipat ng hotel and restaurant or other works. Ayun lang po. Maraming salamat po. God bless.